Sa Ebanghelyo, tinuturuan tayo ni Jesus kung paano na buong puso at diwang sumalig sa kalooban ng Diyos sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ngayon di ipinagdiriwang natin ang ikalimang pagdaigdigang araw para sa mga lolo't lola at mga nakakatanda na may temang mapapalad silang hindi nawawalan ng pag-asa. Ipagdasal natin sila sa misang ito, lalong-lalo na yaong mga may sakit, upang madama nilang ganap ang pag-ibig ng Diyos sa pamamagitan ng kanilang mga pamilya at mga taong handang kumalinga sa kanila. Ang mamumuno po sa ating banal na pagdiriwang ay si Reverend Father J.R. Babor, MSc. Magsitayo na po tayo. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkipag-isa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, hingin natin sa Panginoon mga biyayang ating kinakailangan sa araw-araw para patuloy nating pagsilbihan siyang ating kapwa. At para maging marapat tayo sa pagdiriwang ng banal na misteryo, tumahimik tayo sandali at pagsisihan natin ang ating mga nagawang kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawan tayo ng makapangyarihan at mapagmahal na Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos sa kaitaasan.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, nililingap mo ang mga walang inaasahan kundi ikaw. Hindi maidarangal at hindi magiging banal ang sinumang sa iyo'y napapawalay. Dagdagan mo ang iyong kagandang loob sa amin upang sa iyong pamumuno at pangangasiwang magiliw. Napakinabangan namin ang mga biyaya mo sa lupa bilang pagkakamit na namin sa makalangit mong pagpapala. Sa pamamagitan ni Hesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po tayo. Hindi pupuksain ng makatarungang Diyos ang mga makasalanang bayan para sa kapakanan ng kahit na iilan lamang na mabubuting tao. Makikita rin natin ang bisa ng panalangin ng isang makatarungang tao, si Abraham. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ng Henesis. Noong mga araw na iyon, sinabi ng Panginoon, "Katakot-takot na ang sumbong sa akin laban sa Sodoma at Gomora. At napakalaki ng kanilang kasalanan. Paroroon ako at aalamin ko kung ito'y totoo." Umalis nga ang mga lalaki at nagpunta sa Sodomo. Ngunit nanatili ang Panginoon sa tabi ni Abraham. Itinanong ni Abraham, "Lilipulin po ba ninyo ang lahat ng tao, may kasalanan man o wala? Sakaling may 50 matuwid sa lungsod, wawasakin po ba ninyo iyon? Hindi ba ninyo patatawarin ang lungsod dahil sa 50 iyon? Naniniwala akong hindi ninyo idaramay ang mabubuti. Hindi ninyo gagawin iyon, sapagkat kung ganito ang mangyayari, parehong magdurusa ang masama at mabuti. Hindi ito mangyayari, makatarungan ang hukom ng buong daigdig." At sumagot ang Panginoon, "Hindi ko ipahahamak ang lungsod dahil sa 50 matuwid. Ipagpaumanhin po ninyo ang aking kapangahasan," wika ni Abraham. "Wala po akong karapatang magsalita sa inyo, sapagkat alabok lamang ako. Kung wala pong 50 at 45 lamang ang matuwid, wawasakin ba ninyo ang lungsod? Hindi ko wawasakin dahil sa 45 iyon," tugon ng Panginoon. Nagtanong na muli si Abraham, "Kung 40 lamang, hindi ko wawasakin ang lungsod dahil sa 40 iyon," tugon sa kanya. "Huwag sana kayong magagalit. Magtatanong pa po ako. Kung 30 lamang ang taong matuwid doon, hindi rin nyo wawasakin?" Sinagot siya, "Hindi ko wawasakin ang lungsod dahil sa 30 iyon." Sinabi pa ni Abraham, "Mangangahas po uli ako. Kung 20 lamang ang matuwid na naroon, hindi ko pa rin wawasakin ang lungsod dahil sa 20 iyon," muling tugon sa kanya. Sa katapusay, sinabi ni Abraham, Ito na po lamang ang itatanong ko. Kung 10 lamang ang matuwid na naroon, hindi ko pa rin wawasakin ang lungsod dahil sa 10 iyon," tugon ng Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos.
Noong ako ay tumawag, tugon mo'y aking tinanggap. Noong ako'y tumawag, tugon mo'y aking tinatanggap. Ako, poon, buong pusong aawit ng pasasalamat. Sa harap ng mga anghel, pupurihin kitang ganap. Sa harap ng iyong templo, ayuyuko at gagalang. Pupurihin kita roon, pupurihin ang iyong ngalan. Tugon, Noong ako'y tumawag, tugon mo'y aking tinatanggap. dahilan sa pag-ibig mo at sa iyong katapatan, ika'y tunay na dakila, pati iyong kautusan. Nung ako ay tumawag, tinanggap ko ang tugon mo. Sa lakas mong itinulong, ay lumakas agad ako. Tugon, Noong ako'y tumawag, tugon mo'y aking tinatanggap. kung ang Diyos mang Panginoon ay dakila at mataas, hindi niya nililimot ang aba at mahihirap. Kumublimay kita niya, yaong hambog at pasikat. Kahit ako'y nababatbat ng maraming suliranin, ako'y walang agam-agam, panatag sa iyong piling. Tugon, Noong ako'y tumawag, tugon mo'y aking tinatanggap. nahahandang harapin mo, mapupusok kong kaaway. Ligtas ako sa piling mo, sa lakas ng iyong taglay. Yung mga pangako mo ay handa mong tupdin lahat. Ang dahilan nito, poon, pag-ibig mo'y di kukupas, at ang mga sinimulang gawain mo'y magaganap. Tugon, Noong ako'y tumawag, tugon mo'y aking tinatanggap. Dahil sa binyag, nagiging kabahagi tayo sa pagkamatay at muling pagkabuhay ni Kristo. Binago na tayo ng Panginoon at hinahamon tayo ngayon ni San Pablo na magbagong buhay kay Kristo. Ang salita ng Diyos mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Kolosas. Mga kapatid, noong kayo'y binyagan, nalibing kayong kasama ni Kristo at muling nabuhay na kasama niya. Dahil sa inyong pananalig sa kapangyarihan ng Diyos na muling bumuhay sa Kanya. Kayong mga hintil na dating patay dahil sa kasalanan ay muling binuhay ng Diyos na kasama ni Kristo. Pinatawad niya tayo sa ating mga kasalanan at pinawalang bisa ang lahat ng kasulatan laban sa atin, pati mga pananagutang kaugnay nito. Pinawi niya ang lahat ng ito nang ipako siya sa krus. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos, magsitayo po tayo. Espiritu ng Diyos Anak ay siyang ating tinanggap, ng Diyos Ama ay matawag. Sumainyo ang Panginoon, At sumaiyo rin. ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon.
Minsan nanalangin si Jesus. Pagkatapos niya, sinabi ng isa sa kanyang mga alagad, Panginoon, turuan po ninyo kaming manalangin, katulad ng ginawa ni Juan sa kanyang mga alagad. Sinabi ni Jesus, kung kayo'y mananalangin, ganito ang sabihin ninyo, Ama, sambahin nawa ang ngalan mo, magsimula na sana ang iyong paghahari. Bigyan mo kami ng aming makakain sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga kasalanan, sapagkat pinatatawad namin ang bawat nagkasala sa amin. At huwag mo kaming iharap sa mahigpit na pagsubok. Sinabi pa rin niya sa kanila, ipalagay natin ang isa sa inyo'y nagpunta sa isang kaibigan isang hating gabi at nagsabi, Kaibigan, bigyan mo muna ako ng 3 tinapay. Dumating kasi ang isa kong kaibigang naglalakbay at wala akong maihain sa kanya. At ganito naman ang sagot ng kanyang kaibigan sa loob ng bahay, Huwag mo nga akong gambalain, nakatrangka na ang pinto at nakahiga na kami ng aking mga anak. Hindi na ako makakabangon pa upang bigyan kita ng iyong kailangan. Sinasabi ko sa inyo, hindi man siya bumangon dahil sa kanilang pagkakaibigan. Babangon siya upang ibigay ang hinihingi ng kaibigan dahil sa pagpupumilit nito. Kaya sinasabi ko sa inyo, humingi kayo at kayo bibigyan. Humanap kayo at kayo makakasumpong. Kumatok kayo at ang pinto'y bubuksan para sa inyo. Sapagkat tumatanggap ang bawat humihingi, nakasusumpong ang bawat humahanap, at binubuksan ang pinto sa bawat kumakatok. Kayong mga ama, bibigyan ba ninyo ng ahas ang inyong anak kung humingi ng isda? Bibigyan ba ninyo siya ng alakdan kung siya humingi ng itlog? Kung kayong masasama ay marunong magbigay ng mabubuting bagay sa inyong mga anak, gaano pa kaya ang inyong amang nasa langit? Ibibigay niya ang Espiritu Santo sa mga humihingi sa Kanya. Mga kapatid, ito ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo po tayo. Magandang umaga po sa ating lahat. May kasabihan po na ang taong madasalin ay pinagpala. Alam po natin na tayo pong nandito sa ating misa ngayon ay madasalin. Kaya pwede pong sabihin ninyo sa inyong katabi sa kanan, pinagpala ka. At sa kaliwa naman, ako rin. Ako at ikaw rin. Kaya palakpakan natin ang mga taong madasalin. Ayan, kasi ang Diyos ay mahabagin. Dahil sa ating mga dasal, tayo po ay binibigyan ng mga pangailangan natin. At alam ko pong madasalin talaga ay yung mga lolo at lola. Ngayon po ay pinagdiriwang natin itong araw ng mga lolo at lola at mga nakakatanda. Kaya palakpakan natin ang mga lolo at lola. Happy Feast Day po. Fiesta po sa inyo. Kaya dapat kayo'y ititreat ng inyong mga apo doon. Kakainin at masyal. Ang dami na kasing mga discount. Mga 20%, ini-increase na yung Kaya lang may nagsabi po, bakit naman ngayon lang binibigay yung discount? Di ba, meron ding free movie sa Quezon City, may Monday yata. Sa Makati, parang mas maraming araw. Bakit noon? Pwede ka pang mag-enjoy ng sine. Bakit naman ngayon lang? Kasi matanda na. Pag pumasok sa sinehan, natutulog na. At halimbawa, yung yung mga pagkain, daming discount. Bakit ngayon lang? Noon hindi. Noon, maganang kumain. Ngayon, wala nang appetite. Kaya,
Yung 20% parang ano na lang din, no? Yung pang hindi masyadong nagagamit. Ay ito po kasi ang rason dahil matanda na, kailangan na mag-enjoy sa buhay. Hindi na mga pag-travel, ayun din, may mga discount. Masakit na ang tuhod. Paano pa makatravel? Dati kasi, amoy perfume. Ngayon, amoy omega painkiller. Ang sakit ng rayuma ko. Pero, ano po, biyaya po ang may lolo at lola. Hindi ko na po naabutan yung aking lolo at lola kasi namatay na sila nung bata pa ko, po yung youngest. Pero nung naging lolo at lola yung aking mga magulang, sila yung halimbawa ng buhay pagdarasal. Madasalin talaga sila. Kaya lang yung pamangkin ko, meron kasi kaming rosary sa bahay at saka Angelos. Pag nagro-rosaryo ang nanay ko, yung lola ng mga pamangkin ko, siyempre, sabi ng nanay ko, Aba, Ginong Maria, napupuno ka ng grasya. Katabi nila yung lolo nila, si tatay. Ang sinasagot naman ni tatay, hindi Santa Maria, ina ng Diyos. Ang sinasagot niya, pareho lang. Pareho lang. Pareho lang naman ang sagot. Santa Maria, ina ng Diyos, pareho lang. Kaya sabi ng pamangkin ko, Lola, bakit ganyan si lolo? Bakit ganyan yung sinasagot niya? Sabi ng nanay, hayaan mo na si lolo nyo kasi, ano na siguro yung pag-isip niya, parang may maraming mga repetition sa buhay, parang nagdadasal na din naman siya. Kaya lang sinaway nga ng lola nila, yung nanay ko, yung aking tatay. Madasalin ang mga lolo at lola na karamihan sa mga apo ay natututo sa mga lolo't lola kasi yung mga magulang, yung mga parents ay nagtatrabaho naman. No, yung lolo't lolang nag-aalaga. Kayo pong mga lolo at lola, kayo po ang miyembro ng apostolado ng panalangin. May karugtong po yon, apostolado ng panalangin at pag-aalaga ng apo. Di ba? Apostolado, apo. Kaya kayo po yung mga apostolado. Binayaan naman po kayo ng mahabang buhay ng Panginoon, no? Para po kayo po ay magsilbi sa Diyos sa pamamagitan ng pagsilbi sa pamilya, lalo na mga pag-aalaga ng mga apo at yung mga nakakabata, yung mga young generation, sila po ang natututo sa buhay pagdarasal. Kaya mga kapatid, itong ninilay natin sa buhay pagdarasal, yung buhay madasalin ay pagpapalain, ito pong sinabi ng Panginoon sa ating ebanghelyo ngayon. Tungkol po ito sa pagdarasal. Ito pong isa sa mga alagad, sabi niya, Panginoon, Master, pwede niyo bang turuan mo kami ng dasal? Kasi nga, yung dasal mga Hudyo noon, nababatay doon sa iba-ibang pamamaraan. Ito ang tinuro ng Panginoong Hesus. Ito yung the Lord's Prayer o Our Father, Ama namin. Dinadasal po natin ito araw-araw. Napakagandang dasal po ito. Ito ang pinakamagandang dasal na ito po yung nanggagaling sa Panginoong Hesukristo mismo. At itong unang parte po ay pagpupuri sa Ama. Ngunit, ang napakagandang paggamit ng titulo ng Panginoong Hesus sa Ama ay yung Abba, Father. Sa mga Hudyo po, hindi po nila pwedeng tawaging tatay, o Ama yung Diyos. Kasi nga, niya, Almighty, Omnipotent, makapangyarihan. Dapat, hindi natin siya tatawagin ng ganun-ganun na lamang. Sabi ng Panginoong Hesus, tatawagin niya siyang Ama. Kasi ang Diyos ay Ama ninyo at Ama rin nating lahat ng ating Panginoong Jesucristo ay sinasabi niyang Ama niya at Ama ng sanlilikha. Kaya ito po ang personalized understanding. Yung mga personal pang-uunawa sa Diyos, siya yung ating tatay na nag-aalaga sa atin. Hindi tayo pababayaan. At yung pangalawang parte naman,
Ito po yung buhay na pang-araw-araw, yung ating pagkain, yung ating pagpapatawad, yung hindi tayo ipahamak, no, na madadala sa tukso. Kaya ito mga kapatid, ito yung tinatawag na cross. Yung cross, yung vertical at horizontal. Yung vertical po, yan po yung relasyon natin sa Diyos. Ito yung first part ng Our Father. Pagpupuri sa Diyos Ama, siya ang manlikha natin at pupurihin natin ang kanyang pangalan at ang kaharian ay naway magsisimula na dito sa mundo. Yun po yung ibig sabihin ng vertical. Horizontal, yung ganyan po, pahalang, yan po yung relasyon sa bawat isa. Yun po yung ating pagkain na hiningin natin sa Diyos na atin ding ibabahagi sa mga walang makakain. At yung pagpapatawad, ito po yung mahalaga. Humingi tayo ng patawad sa Diyos, ngunit sabi ng Panginoon, ang patawad ng Diyos ay katumbas ng pagpapatawad natin sa isa't isa. Forgive us our sins as we forgive those who sinned against us. Kaya ibig sabihin, nako, pag hindi tayo makapatawad sa ating kapwa, mahirap nung hingin ang pagpapatawad ng Diyos. Kasi malinaw po, yung pagpapatawad ay vertical at horizontal. Hindi po natin pwedeng hiwalayin ang relasyon natin sa Diyos at sa kapwa. Kaya kung maalala po ninyo, yung turo po ng Panginoong Hesus, tinanong siya, ano ang pinakadakilang utos? Sabi niya, mahalin ninyo ang Diyos ng buong puso, ng kaluluwa, ng lakas, at mahalin ang kapwa katulad din ng pagmamahal ninyo sa sarili. Kaya itong love of God and neighbor, hindi sila hiwalay. Yan po yung cross. Kaya kung makikita niyo po ang cross, o di ba kayo'y magsasign ng cross, yan po yung biyaya ng Diyos na nandyan siya, mahal natin siya at mahal niya tayo, at mahal din natin ang bawat isa. At ito pong last part ng Our Father, ito po yung mga karanasan ng tayo na dumaranas ng tukso, na mapapalayo tayo sa Kanya, di ba gumawa ng mga hindi magaganda. Hiniling natin sa Diyos, bigyan tayo ng biyaya. Kaya itong sabi ng Panginoong Jesucristo, kung kayo'y hihingi, bibigyan. Kung kayo'y kakatok, ay bubuksan. Lagi naman tayong nanalangin. Ang tanong, may mga pagkakataon kasi na hindi tayo parang nakakaramdam ng sagot ng Diyos. Ang tanong po ay, tayo ba'y nagtitiwala sa kagandang loob ng Diyos? Lahat naman ng panalangin natin ay dinirinig ng Diyos. 3 sagot po ang binibigay sa atin ng panalangin natin. Una, yes. Kung ano man hingin natin. Kung anong ikakabuti sa atin. Kasi po ang Diyos ay Diyos Ama. Siya po'y nangalaga, inalagaan tayong lahat. Hindi tayo pababayaan. Kaya kung ang ating hiningi ay kakabuti sa atin, ibinibigay ng Diyos sa atin. Pangalawa, ang sagot ng Diyos ay, no, hindi. Kasi baka ikakasama mo lang. Halimbawa, nagdadasal ka ng mananalo sa loto. Baka maging mayabang ka naman. Hindi ka na magsisimba. O di ba, ano na, kasi marami ng pera, ay wala nang ginagawang kabutihan. Siguro, no nga. Kaya sa katulad ng mabuting magulang, mabuting ama at ina, pag yung anak nyo po, alam yung mga bata, nanay, bigyan nyo na ako ng Coke, soft drink, wala pang almusal. Ay, bibigyan mo. Hindi, sabi, hindi kumain ka muna. Kasi makakasama sa tiyan mo yan, pag ayun ang magandang magulang o magaling lang pangalaga. Tinitingnan ang kabutihan ng anak. Ganun po tayo, kung ang hiningi natin ay di ikakaganda na sa buhay, baka no po yung sinasagot ng Diyos. Handa po nating tanggapin kasi siya po ang nakakaalam. Pangatlo,
Ang sagot ng Panginoon ay mag-antay ka lamang. Hindi pa sa tamang panahon. Ang ibig sabihin, ang Diyos ay nagtuturo sa atin, una, ng pasyensya, patience, waiting, to continue praying, pagdarasal, yung perseverance, tinatawag na virtue, yung hindi bumibigay sa buhay, hindi nagsusurrender. Katulad nitong, sabi ng Panginoon, sige, ito yung nangyari. May kaibigan kayo at siya po'y nasa loob ng bahay. May bisita kayong dumating. Wala kayong maibigay na pagkain. Katok kayo ng katok. Siyempre, magkaibigan kayo. Sabi naman ng nasa loob, ay, natutulog na ang mga anak ko. Huwag mo lang akong gambalain. Kaya lang patuloy ka pa rin kumakatok. Sabi siguro ng nasa loob, ang kulit naman nito. Sige nga, bibigyan ko na lang ng hiningi niya. Sabi ng Panginoon, kung yung taong yun ay binibigay kung ano ang hinihingi ng kaibigan niya, hindi dahil kaibigan niya, kundi sa pangungulit. Makulit. Kaya maganda rin palang mangulit. Makukulit. Ibang ibig sabihin, huwag kayong mawala ng pag-asa. Kukulitin natin ang Diyos kung ikakabuti sa atin. Kaya sabi ng Panginoon, mas lalo na ang Diyos na nagmamahal sa inyo, na bibigay sa inyo ang Holy Spirit, ng Banal Espiritu. Kasi ang Banal Espiritu ay nagbibigay sa atin ng lahat. Yung kinakailangan natin. Sa magandang ugnayan natin sa Kanya at sa kapwa. Dahil mahabagin ang Diyos at mapagmahal ang Diyos. Pasensyoso ang Diyos. Ito po ay nakikita natin sa unang pagbasa ngayon. Sabi ni Abraham, nako, paano kaya kung paparusahan ng Diyos itong mga taong ito sa Sodom at itong mga makasalanan? Nagsimulang mag-bargain si Abraham. Sabi niya, Lord, paano kung sa mga taong yan, mayroong 50 na mababait, paparusahan mo ba silang lahat? Sabi ng Diyos, kung may 50, hindi naman siguro. Kasi may mababait Panginoon, kung may 40, may 30, hanggang umabot ng 10. Biruin mo yun, sa daming tao doon, yun ang naisip ni Abraham. Paano kung may kunting, doon, mga mababait? Sabi niya ng Diyos, hindi ko paparusahan kasi may mga mababait doon Ibig sabihin lang, itong Diyos natin ay puno talaga ng habag. Yung awa at pagmamahal, hindi niya po tayo pababayaan. Kahit patuloy po tayong magdadasal, hindi po tayo mawala ng pag-asa. Patuloy tayong magsisimba. Kasi ang pagsisimba po ay pagpupuri natin sa Kanya bilang ating Diyos at paghingi ng ating mga kailangan araw-araw. At ito po ang highest form of prayer. Kasi dito po binigay ng Diyos ang Kanyang buhay, ang Kanyang katawan at ang Kanyang dugo, ang Kanyang salita na ating pinapakinggan. Sa kasi, sa 7 araw na binigay sa atin ng Diyos, 1 araw lang hiningi niya, yan ay linggo. Minsan di pa natin magagawang magsimba kasi, may sale doon sa mall. Unahin mo na kasi may 30%, baka maunahan pa ko ng iba. Hindi nakapagsimba. O di ba, may birthday. May birthday si Kumare. Punta mo na ako dun. O di ba, pagkagising sa umaga, nandun na sila sa kumpol-kumpol, nagmamarites. Napunta na dun. Kikinig. Hanggang nakalimutan na ang misa. Maraming mga bagay na ibang nakakadistract sa atin. Kaya mga kapatid, ang buhay madasalin ay napakahalaga sa buhay natin. Kaya patuloy po tayong magdadasal. Patuloy po natin tawagin ang Diyos. Patuloy po natin hingin ang Kanyang biyaya dahil pagpapalain po tayong lahat. Amen! Amen. Kaya magsitayo na po tayong Magsitayo lahat na po at tayo. ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ko sa Diyos, amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay inilibing,
Nanaog sa kinaroonan ng mga yumaw, nang may ikatlong araw na buhay na magmuli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Tinuturuan kami ni Jesus na buong tiwalang manalangin sa iyo, Ama. Dinudulog namin sa iyo ang aming mga kahilingan at ng buong simbahan. Ang aming isasagot sa ating isasagot sa bawat panalangin, Ama, dinggin mo ang iyong bayan. Ama, dinggin mo ang iyong bayan. Para kay Leon na aming Papa, mga obispo, pari at diakono, masalamin nawa sa kanila ang pag-ibig mo, Ama. Sa pamagitan ng kanilang paglilingkod sa kapwa, manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang iyong bayan. Para sa mga pinuno ng aming bayan, magsilbi nawa sila bilang tagapangalaga at tagapagtanggol ng mga dukha, may hina at walang tinig sa lipunan, manalangin tayo sa Panginoon. Ama, dinggin mo ang iyong bayan. Para sa mga pinanghihinaan ng loob, sanhi ng mga pagsubok at problema, manatiling bukas nawa ang kanilang puso sa kabila ng mga suliranin, sapagkat ikaw, Ama, ay sumasa kanila. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang iyong bayan. Para sa mga nakatatanda, naway mapuspos sila ng galak at maging matatag sa anumang kanilang pinagdaraanan sa buhay. Patuloy nawa silang kalingain ng mga taong tunay na nagmamalasakit sa kanila. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang iyong bayan. Sa ilang sandali ng katahimikan, itaas natin sa Diyos ang ating mga pansariling kahilingan, gayon din ang mga pangailangan ng ating pamayanan. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang iyong bayan. Ama naming mapagmahal, ipagkaloob mo ang kahilingan ng iyong mga anak. Tulungan mo kaming lumago sa pag-ibig at paglilingkod sa isa't isa. Hiniling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo po tayo.
Magsitayo na po tayo. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang mga alay na sa iyo rin nagmula at ngayon aming inihanda sa iyong dambana upang sa aming ginaganap na pagdiriwang ang iyong paglingap ay magtaguyod sa tanan at magpabanal sa aming pamumuhay sa kasalukuyan at mag-akay sa amin sa ligayang walang katapusan. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoon nating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa iyong kagandang loob kami iyong ibinukod upang iyong maitampok sa dakidaan mong lubos. Kahit na ikaw ay aming tinalikdan dahil sa aming pagkasalawahan, gumawa ka pa rin ng magandang paraang may manguna sa amin para ikaw ay balikan. Kaya ang iyong minamahal na anak ay naging isa sa mga taong hamak upang may kapwa kami makapagligtas sa aming pagkapahamak at paggaligaw ng landas. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubuni sa iyong kadakilaan. Magsiluhod po tayo. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesus-Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yun, inabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan, na ihandog para sa inyo." Gayon din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Magsitayo po tayo. Sa puso at pagkabuhay, Kung Jesus, aming mahal, ligtas
Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Leo naming Papa, ni Pablo Virgilio naming Obispo, ang lahat ng kaparian at ang iyong sambayanan. Alalahanin mo rin ang lahat naming mga kapatid na nahimlay, numasang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila at patuloyin sa inyong kaliwanagan. Kawan mo at pagindapatin kaming lahat na makasaliw sa iyong buhay na walang wakas. Kay San ang mahal na Biring Maria na ng Diyos, kay San Jose ng kanyang kabiyak ng puso, ng mga apostol at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak, naming Panginoong Hesus Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Mga kapatid, tawagin natin ang ating mapagmahal na Ama sa pamamagitan ng dasal na itinuro sa atin ng Panginoong Hesus Kristo. Ang kaharian sundin ang dito sa bigyan mo po kami Wag mo kami pahingin sa puso, sadya mo kami sa lahat ng masama. Hiniling namin, Panginoon, na kanyadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan,
at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesus Kristo. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbatian tayo't maghangad ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Magsiluhod po tayo. Mga kapatid, narito ang ating Panginoong Hesus, ang nagpapatawad ng ating mga kasalanan at siya na nagbibigay sa atin ng kaligtasan. Mapapalad tayong tinatawag sa kanyang piging. Di ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Naway ingatan tayo ng katawan at dugo ni Kristo hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen.
Magsitayo po tayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, pinapagsaluhan namin sa banal na pagkikinabang ang alaalang walang kupas ng iyong anak na nag-alay sa ng sarili niyang buhay para sa aming kaligtasan. Pagkaloob mong ito ay magdulot ng pag-unlad sa ipinamana niya sa aming pagliligtas bilang tagapamagitan. Kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin sa Birhen ng banal na puso ni Jesus. Alalahanin mo, mahal na ina ng banal na puso ni Jesus, ang mga dakilang bagay na ginawa ng Panginoon para sa iyo. Hinirang kang maging kanyang ina, ninais niyang malapit ka sa kanyang krus, binahaginan ka niya ng kanyang kaluwalhatian. Ininig niya ang iyong panalangin. Sa kanya ialay ang aming papurit pasasalamat. Sa kanya isangguni ang aming kahilingan. Na tulad mo'y mamuhay kaming lagi sa pagmamahal ng iyong anak upang ang kanyang kaharian ay patuloy na maisakatuparan. Kaming lahat sa bukal ng buhay na nagmula sa kanyang puso, nang lumaganap sa sanlibutan ang pag-asa at kaligtasan, ang katarungan at kapayapaan. Pagmasdan mo kami sa iyo'y nagtitiwala, pakinggan mo kami sa iyo'y nagsusumamo. Maranasan nawa naming lagi ang makainang pagkalinga mo, siya nawa. Berhen ng banal na puso ni Jesus, Panalangin mo kami. Berhen ng banal na puso ni Jesus, Panalangin mo kami. Berhen ng banal na puso ni Jesus. Magsiupo muna po tayo para sa mga paalala at paanyaya. Pasalamatan po natin ang lahat ng mga tumulong sa paglilingkod, ang Music Ministry and Gina Celli Children's Choir, Lay Eucharistic Ministers, Ministry of Altar Servers, Ministry of Ushers, Greeters, and Collectors, Ministry of Lectors and Commentators, Social Communications Ministry para sa ating FB live streaming, sa atin pong naririto ngayon, at sa nanguna sa ating banal na pagdiriwang, Reverend Father J.R. Babor, MSc. Pasalamatan din po natin ang sponsor ng ating misa ngayon, ang Santa Teresa ng Calcutta Chapel. At sa susunod na linggo po, ang sponsor ay ang San Roque Chapel. Patuloy po nating suportahan ang ating isang dakot program sa pamamagitan ng pag-aalay ng bigas na ating ipapamahagi sa mga kapatid nating higit na nangangailangan. Ang isang dakot mo ang papawi sa gutom ko. Ganon din po ang ating balikhandog at mga donasyon para po sa pagpapagawa at mga pangangailangan ng ating simbahan. Ang Ministry of Lectors and Commentators at ang Ministry of Ushers, Greeters, and Collectors ay nangihikayat at nag-iimbita ng mga nais maging lectors, commentators, greeters, and collectors na may edad 16 years old pataas. Magkakaroon po ng basic formation sa susunod na buwan. Makipag-ugnayan lamang po sa inyong chapel leaders o sa mga kasapi ng Ministry of Lectors and Commentators and ng Ministry of Ushers, Greeters, and Collectors kung gusto ninyong sumali. Tinatawagan po ang mga miyembro ng Mission Station Pastoral Council. Meron pong meeting ngayong linggo sa ganap na 2:00 ng hapon sa Woodcraft Chapel, Bayanihan. Bilang paghahanda para sa nalalapit na kapistahan ng Our Lady of the Sacred Heart, tayo po ay magkakaroon ng patronal visit. Mag-uumpisa po ito sa August 1, 2025. Magkakaroon ng First Friday Mass sa ganap na 4:00 ng hapon sa Woodcraft Chapel, Bayanihan. Susundan po ito ng presisyon ng Our Lady of the Sacred Heart patungong parokya ng Santa Quiteria. Sa August 3 naman po ay magkakaroon ng misa sa Santa Quiteria sa ganap ng 3:30 ng hapon. Pagkatapos nito ay mag-motorcade patungong St. Louis de Montfort Chapel. Magsitayo na po tayo. Gayon po ay bago po ang ating pagbabasbas, ay may gagawin din tayong pagbabasbas muna
dahil pinagdiriwang natin ngayon ng linggo ng pandaigdig na araw, no, para sa mga lolo at lula at mga makakatanda. Ang simbahan po ay binibigyan po ito ng halaga. Ito po yung nagsimula ni Pope Francis. Itong linggo malapit sa kapistahan nila San Joaquin at Santa Ana, kahapon po ito. Kaya ang mga lolo at lula ay ating babasan ngayong araw na ito dahil mga lolo at lula at mga matatanda ay may mahalagang gampanin, no, sa pamilya at sa buong simbahan. Kaya pwede pong mga lolo at lola dito po kayo sa harap. Ayan po. Yung mga pinagpala na lolo at lola na nagmamana ang mga cute na mga apo. Kasama po ang mga matatanda rin, kahit wala po kayong apo. Sige po, sa mga hindi po lolo at lola at mga hindi matanda, pwede pong tumayo din po tayo. At itaas po natin ang inyong mga kamay. Kayo pong mga lolo at lola, hindi po kayo magtataas ng kamay. Kayo po ang babasbasan. Sige po. May dasal po tayo para sa kanila. Tumahimik muna tayo sandali. Ama naming mapagmahal, bukal ka ng buhay at lahat ng biyaya, buong pagkalinga mo kaming itinataguyod sa bawat yugto ng aming buhay. At binibigyan mo ito ng kaganapan kay Jesus na iyong anak at ang aming kapatid. Nagpapasalamat kami sa pagbibigay mo ng aming mga lolo at lula at mga nakakatanda upang maging aming gabay sa pagbabahagi nila ng kanilang mayamang karanasan at karunungang natamo sa pagdaraanan ng mga taon. Pinasasalamatan ka namin sa kanilang pagtutuo ng iyong pananatili at pagkalinga sa bawat kaganapan at pagbabago sa aming buhay. Basbasan mo sila ng tuwa at kapanatagan, ang kasiyahan sa mga bunga ng kanilang pagpapagal at ng tapat na pagmamahal ng kanilang pamilya. Patatagin mo sila sa pagtitiwala sa iyong mapagpagaling na awa sa harap ng mga pagkakamali at kasalanan ng panahong nagdaan. Maging maligaya nawa sila sa piling ng kanilang mga mahal sa buhay at mga kaibigan. Ipag-adya mo sila sa lahat ng panganib at kasamaan na magkukubli sa walang hanggang kapayapaan at galak sa iyong kaharian. Pagkaluban mo sila ng tiyaga at katatagan, na pasanin ang krus ng sakit at kahinaan ng katawan. Tulungan mo silang tingnan ang kanilang mga hirap at pagtitiis bilang pakikiisa sa misteryo paskwal ni Kristo. Ipagkaloob mo sa aming kanilang mag-anak at ng mga kaibigan ang matatag na panindigan at pananalig sa halaga at karangalan ng bawat tao na nilikha na iyong kalarawan at tinubos ng sakripisyo ng anak sa krus. Makatulong nawa ito na lagi namin silang alalayan, igalang at mahalin. Inihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Palakpakan po natin ang ating mga lolo at lola at mga nakakatanda. Pwede na po kayong bumalik sa upuan po. Mamaya na po kayo i-treat ng inyong mga apo. Magsitayo na po tayong lahat. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Yumuko kayo't hingi ng pagpapala at biyaya ng Diyos.
at pagpalain kayo ng makapangyarihan at mapagmahal na Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Mga kapatid, na ialay na natin ang banal na misa. Humayo tayong lahat na dalang pagmamahal ng Diyos sa ating buhay. Salamat sa Diyos. Purihin at palakpakan natin ang Panginoon at happy Tuesday po.